At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang mga pangalan ni President Kuting ng Norte Jr. at ng kanyang asawa na si First Lady Liza Smugs ay muling napag-uusapan dahil sa mga aligasyong may kaugnayan sa katiwalian. Kasama pa ang kasalukuyang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Benhur Abalos, na ngayon ay inuugnay din sa mga kontrobersyal na issue. Ayon sa mga ulat, isang bagong ebidensya na isinumite sa korte ang nagbigay liwanag sa mga kalokohang ikinokonekta sa mga leader na ito. Samantala, ang kilalang personalidad na si Cathy Binag ay nagdesisyong magsalita at magtulak ng mga aksyon upang mailantad ang di umano'y katiwalian ng administrasyon sa pamamagitan ng Senado. Sa isang press conference na isinagawa, ipinakita ni Cathy Binag ang mga dokumento at mga testimonya na may kaugnayan sa mga umano'y iligal na transaksyon ng Pangulo at ng First Lady. Ayon kay Binag, ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga detalye ng hindi tamang paggamit ng mga pondo ng gobyerno, pati na rin ang mga koneksyon ng mag-asawa sa ilang hindi otoratibong negosyo. Sa kabila ng mga pahayag na ito, hindi pa nagbigay ng formal na pahayag ang Malacanang hinggil sa mga akusasyon. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang mga ebidensyang ito ay maaaring magbigay daan sa isang masusing investigasyon laban sa Pangulo, First Lady at kay DILG Secretary Benhur Abalos. Si Abalos ay inuugnay rin sa mga umano'y kalokohan, kung saan sinabi ng mga saksi na siya ay may kaugnayan sa mga hindi wasto at hindi ligtas na proyekto na pinondohan ng gobyerno. Hindi pa malinaw kung anong mga hakbang ang gagawin ng korte ukol sa mga kasong ito, ngunit hindi may kakaila na ang mga pahayag ni Binag ay magdudulot ng matinding pagsusuri sa kanilang mga aksyon. Dahil dito, nagsalita na rin si Senator Risa Hontiveros na miyembro ng Senado at nagpahayag ng kanyang suporta kay Cathy Binag. Ayon kay Hontiveros, mahalaga na masusing imbestigahan ng mga aligasyon ng katiwalian sa pinakamataas na antas ng pamahalaan upang matiyak ang accountability at transparency. Sinabi rin ng senadora na hindi pwedeng palampasin ang mga paratang na ito, lalo na't ito ay may kinalaman sa pondo ng bayan at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sa kabilang banda, ang mga tagapagsalita ni President Marcos at First Lady ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang pag-deny sa mga akusasyon laban sa kanila. Ayon kay Press Secretary Cheloy Garafil, wala silang kinalaman sa anumang iligal na gawain at hindi tama ang mga aligasyon ni Binag. Patuloy umano nilang pinapairal ang mga prinsipyo ng good governance at transparency sa ilalim ng administrasyon ng Pangulo. Gayunpaman, ang mga pahayag ni Garafil ay hindi pa rin tinatanggap ng ilang sektor na nag-aalala sa tila mga hindi maipapaliwanag na transaksyon ng gobyerno. Ang mga aligasyong ito ay nagbigay ng pagkakataon sa oposisyon na magpatuloy sa kanilang mga hakbang na magtulungan upang magkaroon ng masusing investigasyon. Inaasahan ng mga kritiko ng administrasyon na magtutulungan ang Senado, mga ahensya ng gobyerno at ng mga mamamayan upang tiyakin na ang mga hindi tamang gawain ay hindi makakalusot sa mga mata ng batas. Habang tumataas ang tensyon sa isyong ito, naghihintay ang bansa ng mas malinaw na tugon mula sa mga kinauukulang otoridad. Samantalang, nagiging masalimuot ang mga kasalukuyang issue, tiyak na magiging mas mahirap ang landas para sa Administrasyong Marcos, lalo na sa mga katanungan ukol sa mga aktibidad ng mga lider ng bansa. Kasama na dito ang patuloy na mga hakbangin ni Cathy Binag na layuning maipaalam sa buong bayan ang mga kabuktutan sa gobyerno. Tinututukan ng mga buong bansa ang mga susunod na hakbangin sa kaso ng alleged katiwalian. At inaasahan ng mga mamamayan na ang bawat aksyon na gagawin ng Korte at Senado ay magsusulong ng katarungan at kaayusan. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Palangga Cathy Binag sa Senado para marinig, para naman maano siya, mas scrutinize ng mga Senadong mga, sige, wag na nga, mga julol, okay. Okay, so ganito mga kababayan, ay, mga senador lang, hindi kayo julol, hindi kayo kasama sa julol, diba? Ganito yan mga palangga. So nakaka-receive ako ng messages na possible, ayan, Senator Bato, sabihin ko na to para ma-pressure ka ng bonggang-bongga kasi you have to fight dito sa mga bangag na ito. Okay?
Eto, Senator Bato, since ikaw pa rin ang chairman ng Committee on Drugs and Public Order, Public Safety, chuchu, pero wala nang safety yung ating bansa ngayon. Ba't ba green ang buhok ko ngayon? Okay, green ang hair natin ngayon. Inday Sara. Okay, so ipapatawag sa Senado, sana ay walang haharang. Ayan, Senator Bato, pakita mo yung balls mo. Sabi ko naman sa'yo, we will support you kapag ikaw ay nasa tamang alignment ng buhay. You're there to protect, di ba? To protect the Filipino people at not for vested interests. So patunayan mo sa amin na itong paglabas ni Cathy Binag ay napakalaking, napakalaking halaga doon sa PIDEA leaks. Right? Kasi kahit anong gawin mo pa, sabi ko nga sa'yo, kahit anong gawin mo ngayon sa sistema ng mga bangag, gagantihan ka, di ba? Hindi ka kasi, I don't know, nanonood ka naman ng paminsan-minsan dito dahil namomonitor ka ng mga staff mo November pa lang sinasabi ka sa'yo na hindi ka sasantuhin ng mga bangag na yan. Tingnan mo yung ginagawa nila. Ginawa na kay Pangulong Duterte, pinagawa nila sa inyo, kay Inday Sara. Ungrateful ito mga bangag. At napatunayan ng isang eyewitness, ng isang maalindog na eyewitness, di ba? Ayaw talaga pakabog ni Madam. Pero mas maalindog talaga ng lola mo kasi sexy bells. Anyway, mga kababayan, kung titignan ninyo, I think 2 days na ba, 3 days na ba yung since in-interview natin si Miss Cathy. Ikaw, Abalos, bakit wala kayong, nasa na pala yung ninyo, kaso nyo dito sa sa DND, asan na mga hitad kayo? Right? Ano sabi ko dito? Abalos, gusto mo ipa-forensic ang USB. Let's talk about that. Okay. So, tapusin ko muna yung tungkol sa Senate. Napag-alaman ko, dahil may nagmensahe sa akin, na possible na ipapatawag si Miss Cathy Binag sa Senado. And good for you, Senator Bato, kung gagawin mo yan. Kasi tututok kami, ang taong bayan, at syempre patawag muli si Agent Morales para yun na nag-corroborate na actually Kumbaga napagtagni-tagni na ng mga pagkakataon, di ba? Ng mga panahon, di ba? Panahon ang lahat ng ito, di ba? Kaya panahon nyo na ng mga bangag. Lapit na kayo. Alright? So ngayon, pagkakataon mo na, Senator Bato, napatunayan sa taong bayan na ikaw ay sincero at sa kasabay mo sa pagpapatawag kay Cathy Binag, ipatawag mo si Liza Tanas. Dahil siya yung nag-abot ng pulboronic. Di ba? Siya yung nag-abot, inalok niya ang isang babae. Di ba? Di ba? You want to protect the welfare of the women, the chuchu bells. Kaya ipatawag mo si Liza, maliban pa doon, sa pagkabanggit ng pangalan niya ni alias Picoy, ni Romy, okay? Ni Romy Enriquez alias Picoy, na si Liza Tanas at si Kumar ay ang mastermind ng pag-alok kay Morales na wag ka na lang pumunta sa PIDEA leaks hearing na yan, name your price whatsoever, di ba? So ipatawag mo na si Liza Tanas dahil wala naman siyang immunity. At ipatawag mo siya para ma-cross-exam, okay? Ma-cross-exam nyo si Cathy Binag para maikwento niya yung moment na yon na inalok siya ni Liza Tanas, slang natin kasi siya may social dugyot ni Liza Tanas, okay, ng polboron. Question. $1 million question to all of you. Mga palangging. Alright, mabuhay. Hindi nyo pera yan, mga... Thank you, B. Okay. Question ko sa inyo, Abalos. Ikaw, Gibo, kayong mga jutang ginemes na mga salot sa lipunan. Okay? Kayong mga jutang ginemes na lumalapang sa kaba ng bayan, pasweldo ng kaba ng bayan, at maliban to sa extra kam-kam ninyo, mga yawa kayo,
Okay? Bakit hindi kayo lumalabas ngayon para magdakdak sa social media o sa mainstream media para salagin ang testimonya ng isang star and eye witness? Yun mga kababayan, sabi ko nga, kailangan natin gamitin ang inyong mga brain cells, ang inyong mga neurons. Bakit hindi nagpakitang gilas si Abalos Ngiwi? Hindi ko pala natanong kay kay Cathy kung nasa USB ba si Abalos. Yeah, mamaya agad diyan ka ba? Definitely meron tayong second interview sa kanya. Kanina in-interview sa Pilipinas Nating Mahal. Although yung parang hindi ko simulan, hindi ko pa napanood yung kalahati lang yata napanood ko. Bakit si Abalos ang Malacanang walang statement? Mahirap ba mag-strategize ng pang-vangag strategy? 'Di ba? You have to be accountable. 'Di ba? Accountability, transparency, and what? Clarification to the Filipino people. Ha? Avalos kiwit. Kiwit ng alpot. Okay? Do you want USB? Sabi ni Whiskey. Mga kababayan, bakit hindi sila, 'di ba? This is defamatory or libelous. Kung ito ay hindi totoo. 'Di ba sapa nagwakak-wakak na sila? Oh, ganyan. Sinungaling yan si Cathy. Tayo. Magpa-press con tayo. Bakit walang press conference? Mahirap ba salagin o mahirap ba we all know na mahirap pa sinungalingan ang taong nagsasabi ng totoo at naka-witness ng pangyayari. Bakit ikaw, Abalos, nang inilabas ko yung video, nataranta ka na para kang sabog, okay? Na sabi-sabi ka kaagad ng deepfake or AI. Bakit hindi mo i-authenticate yung maalindog ni Cathy? Cathy, di ba? Social. Okay? Si Cathy, bala na lang siya. Siyempre, pag social ka, Cathy. Pero pag malambing ka, Cathy, malang nasa Amon, sa Iloilo, sa Ilonggo. Giba si Gibo. Sabi ni Palangga. Sino nagsiling na si Giba si Gibo? Matagal nang giba yung mga yan. Okay, sabi ni Grace Norgard, Maharlika, you are more credible political blogger since 2015. Thank you, darling. Okay. Bakit hindi mo, Abalos, ipa-authenticate yung alindog ni Cathy Binag kung siya ba ay real deal or real person? Baka robot siya. Baka robot yan. Baka deepfake AI yan, right? For Ma'am Raga. Anuhin mo sila, di ba? Pintahan mo siya. Di ba kayo nagsasalta pala na in-interview ko? Robot yun. Di ba? Bakit wala kayong bratatatat ngayon? Bakit wala kayong press con? Alam nyo, sinisindak-sindak nyo kami. Ikaw, Liza, nataranta na kayo, no? Hindi na alam kung anong gagawin nyo. Kaya si Lisa Tanas, pa-picture-picture naman kay Imelda, sabi ko nga, hindi pala sabi, according to my source, si Imelda Marcos ay ginagamit nyo na lang yan para sa pictorial nyo na kunyari, buena pamilya kayo, nagmamahalan kayo, happy Sunday, Lord, Pero ang ang totoo, itong mga vangagstra na ito, wala naman kayong pagmamahal sa pamilya. Dahil ang mahal nyo lang, bangag. Dahil kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa pamilya mo, concern ka sa health mo, unang-una dapat hindi ka ngumingiwi, Junior. Okay? So ngayon, kung mahal niyo yung pamilya ninyo, syempre ang mga taong mapagmahal sa pamilya, mahal niya rin yung bayan niya, mahal niya rin yung kapwa niya. Kasi kung meron kang pakiramdam sa puso mo na nagmamahal ka sa pamilya mo, na you're really concerned from the bottom of your heart as a human being, not as a devil like you guys. Yung mga jolol. Hindi kayo mga palangga ko, yung mga nasa Malacanang. Di ba? So, i-apply mo yon sa taong bayan. Pero wala kayong ganyan, huwag nyo nang ginagamit-gamit si Imelda. Di ba? Hindi na kayo siguro maalala kung sino-sino kayo. Di ba?
O bakit wala si Amy dyan? Anong hanash ni Amy? I'll talk about Amy later. Sulat ko to, baka makalimutan ko. Kasi meron niyang, kailangan magsalta na yan. Ngayon, mga kababayan, so yan mga palabas ni Lisa na Happy Sunday ni Kuting, yan ay mga taliwas sa katotohanan. After nila mag-pictorial, siguro sabi nila, okay dear, tayo na magpulburon. Siguro ganon after that. Kasi they are not sincere. The fact na ngumingiwi-giwi silang lahat, di ba? Buong pamilya. Well, according to Cathy, di ba? Nasa interview niya, buong pamilya, kaya dapat magpa-drug test ang buong pamilya ni Bangag. Kasi di ba, nung May 9, may video dito pero hindi ko lang na-ready. Nung May 9, nung pinagawa ko ng greetings si Simon, okay? Hindi na ito mga bata, hindi na sila underage, no? Pinagawa ko na siya ng greetings, sabog ang kanyang pag-deliver ng pananalita. Kaya, deserve ng taong bayan na ang pamilya ni Lisa Tanas ay ipapulburon test. Kasi ang kanilang mga pinapakitang manifestations, physical features and everything, the way they talk, lalo na si Ngagva actually ang pinaka-importante, ay wala sa katinuan. Diba? Ngiwi. Not only that, not only that. Let's not focus doon sa ngiwi. Yung mga nilalabas niyang mga pananalita. Bakit ngayon si Cathy na lumabas na ayaw niyong i-debunk? Takot ba kayo sa katotohanan? At good thing yan, Senator Bato, sabi ko sa'yo, ipakita mo na imo nga itlog kusog. You know that? O sino Ilonggo dire mga palangga? Di ba sa aton sa Ilonggo, kapag ang itlog mo kusog, matapang yan. Pero yung pag itlog mo puti, talawan yan. Senator Bato, ipakita mo na yung itlog mo kusog, okay? Ay, nako. 10 white t-shirt please, sabi ni Babes Variety. Okay? So ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi naghura-hura itong si Abalos, si PNP, ito si Marbil, ito si NBI, di ba dapat? That's demeaning, that's defamatory. Yung sinasabi ni Cathy na nakita niya si Bangag na regular na lang, parang regular na lang sa kanila, buffet na lang, itong nilalafang nilang pulburon. Accountable kayong lahat na magpa-pulburon test or hindi, lumayas na kayo dyan. Kaya tama yung panawagan ni Cathy kanina sa interview niya kay Doc dyan sa Pilipinas Nating Mahal na dapat si Amy Marcos ang kumausap sa kanyang kapatid para linawin ang lahat. Kasi Senator Amy, napag-alaman ko na lumapit din sa'yo yung pinsan mo. Okay? Yung sinabi ko kagabi, lumapit sa'yo yung pinsan mo na inalok din ni Lisa ng pulburon. Ano pa ba inaantay natin, Senator Amy? Excuse me? Ano pang inaantay? Lumapit sa'yo. Ang sabi sa'yo, according to my puting ahas, na inalok siya ni Lisa ng Coke. Do you want some Coke? Kaya nga sabi niya, yeah, Diet Coke please. Tapos nagtawanan yung mga pulboronic. Kasi, hindi yun ang minimin niya. Ang minimin yung favorite niyang mga ngagva. Huwag na tayong maglokohan, Senator Amy. Kailan ka lalabas? Kapag wala ng saysay? O kapag wala na yung kapatid mo? Diba? Kailan ka lalabas? Maglalaro na lang ba tayo dito ng maang-maangan? Ganyan? Balikan ko. Senator Amy, naalala mo nung, I think that was January. Noong January, na bida-bidahan ka dyan, which bida ka naman talaga doon sa Senate hearing na yon, na natiklo mo, tiklo no? Parang mga mga pusakal sa Davao, sa Davao Penal Colony. We'll talk about Davao Penal Colony mamaya. Nagbida-bidahan ka doon kasi nga may hawak ka na ebidensya na itong si Noel Oñate, who is Noel Oñate? Okay? Yung si Noel Oñate na lead siya o ng lead convener ng pirma kung saan
inutusan ni Tambaloslos at ni Zaldico na mag-ads ng worth 55 million at kausapin ang bawat distrito na puwersahin ang mamamayang Pilipino, linlangin ang ating mga palangga na pumirma doon sa charter change na gusto nila. 'Di ba, Senator Amy, nasa hearing. Yan si Oñate naman, kilala mo siya, 'di ba? Ngumingiwi din. Let's talk about that. Si Oñate ba, si Noel Oñate ba, ayon sa aking source, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, ngumingiwi din yan. Okay, tanong natin kay Cathy. Okay, I don't know, nabanggit niya ba yan? Balikan ko lang yung issue dun sa para hindi tayo mawala. This year, Senator Amy, natuwa ako sa'yo dahil, binubukilya mo yung pinsan mo na si Romualdez na, di ba, nahuli doon sa Senate hearing na yon na nagsisinungaling siya under oath. Na wala daw pagkakataon na nagkita o nagparty itong si Noel Oñate na ngumingiwi rin, tignan nyo nga bells niya, ngumingiwi, ganun-ganun din, na lead convener ng PERMA na nag-meeting sila ni Saldi at ni Romualdez doon sa issue ng charter change. At binayaran, for sure, pinupondohan o binibigyan ng extra budget o pinapaboran ni Tambaloslos itong mga kasabwat na mga kongresista para i-push yung charter change na yon na gusto nilang manatili sila sa pwesto forever. At napag-alaman ko, ikaw, Noel Oñate, okay, ayon sa aking source, ngumingiwi ka rin. Ang tanong, nagpupulboron ka ba? Ang tanong ng bayan, ilan ba ang tinitira mong pulboron? Kasi ayon sa aking source, and for sure, ay clarify natin to kay Cathy, na baka kasama ka sa USB kasi madalas daw kayong nagpa-party at numingiwi ka. Bakit natin to sinasabi, taong bayan? Ang mga players ng gobyerno, okay, na mga kasabwat ni Tambaloslos ay mga ngumingiwi. So ano ang reason bakit ngumingiwi si Oñate? Ang question, dapat ipatawag uli yan dyan sa Kongreso, Senator Bato. Diba? Kung mapangalanan siya. Well, I don't know kung, lead convener siya. I don't know kung may, aside from that, mayroon ba siyang, binigyan ba siya ng role ni Bangag o ni Romualdez? So ngayon, itong taong ito, ini-influensyahan niya at nagkikipagsabuatan kay Zaldico at kay Romualdez based dun sa hearing na yan para gipitin, pwersahin, linlangin ang mamamayang Pilipino para pumirma dyan sa charter change na yan. At napag-alaman ng aking puting ahas na itong si Oñate na nagsinungaling under oath na never ever mo kinontempt Senator Amy ay ngumingiwi din. Kaya Senator Bato, ipatawag mo si Cathy Binag para ilabas niya dyan ang USB kung gusto nyo ng katahimikan, kaalwanan ng bayang ito dahil ang USB ang sagot kung sino-sino ang nandoon na ngumingiwi. Baka naman kasi nagkaroon ng problem ka, bakit siya ngumingiwi o kasinghutan ni Bangag si Oñate. Kaya ganito na lang ang kanilang sabuatan ni Romualdez. Okay? Actually, meron pang isang Romualdez, okay, na mukhang tatakbo ng Leyte, na napag-alaman ko, okay, ayon sa akin putang, ang dami talaga mga puting ahas. I love you, mga puting ahas. Talagang nilalagay nyo sa peligro buhay ko. Yun na, mga puting ahas na to, ang daming report. So, itong taga Leyte na Romualdez din, na bumabangag-bangag din daw dyan sa Rebel Club. At yung club na yan, ng Rebel na yan, I don't know kung sinong owner niyan, according to my source, at nabanggit yan ni Cathy, na dyan sila nagro-rumbo. Unsa man ang rumbo sa Tagalog? Okay, dyan sila nagro-rumbo. I don't know kung sa Tagalog yung rumbo, baka rumbo-rumbo, di ba? Doon sila nagsisesyon. Okay? Doon sila nagpulboronic session. So ngayon, connect ito mga taong to. At ito mga masyonda bells na, nakukunin na lang ng nagtitipon, maisog na Ilongga. Thank you, Palangga. Urombo sila ito mga linti. Anyway, yun. So connect. Kaya
maluloka ka talaga mga kababayan na nasa karimlan na ang buhay natin. Imagine nyo, napag-alaman natin, okay? Itong report na ito, na itong si Mr. Oñate, sumagot ka. Bakit ka daw ngumingiwi? Nagsisession. Hang out. Dami talaga mga palangga ko. Yun na yun. Basta rumbuhan nila mga linti. See? Napagtagni-tagni ang mga pangyayari and I hope lumabas din itong kamag-anak ni Aimee. Kamag-anak to ni Aimee na si ERQ. Okay? Codename ERQ. Ikaw ERQ, lumabas ka na, kasi sabi ko naman, hindi naman lahat ng Romualdez, ng apelyido na Romualdez ay masamang tao. Hindi rin naman lahat ng mga Marcos na apelyido ng Marcos ay masamang tao. Meron dyan naman matino. Kasi, ang iba dyan, may mga away-away din na hindi natin alam. But wag natin i-generalize. Ngayon, pero napag-alaman natin, nasabi sa akin, Miss Marlica, i-call out mo si Oñate kasi ngumingiwi din siya. Kaya nga ang tanong ko, sige, tignan natin, schedule natin yung Republic of Ngiwi, sabi ni Consin. So ngayon, tinignan ko si Oñate doon sa Senate hearing bago tayo mag-vlog. Talagang nagbabakel siya. Parang may something sa bibig niya. Napag-alaman ko na si Oñate ay madalas daw nagpa-party ito sa Dasmariñas. Sa Dasma. Okay? Sabi ni Zara Lee na ngiwi nation man. Okay? So, madalas ka daw nagpapaparty at naghahain ka ng pulburon. So, sagutin nyo ito lahat. Abalos, di ba? DILG ka. Ano ba ang trabaho mo? PNP, ano bang mga trabaho nyo? To secure the what? The Filipino people. To serve and protect public safety. Hindi ba dapat ang lahat ng mga ngiwi, lalo na yung mga pulboronic manufacturers, pinapalayan yung mga yawa mo, di ba dapat ay inyong lipulin? Pero wala kayong aksyon, talamak na ang pulburon sa bawat kanto ng Pilipinas. Bumaba ang moral ng mga kapulisan dahil inaapi nyo ang mga matitinong pulis, ang mga general, ang katulad ni Marbil na nagmukhang syonga bills doon kanina sa Senate hearing, I'll talk about that later, wala sa mga tamang katinuan dahil sila ang kanilang mga utak ay manipulated by bangags o baka sila mismo ay nagbabangag kaya hindi sila nakakapag-isip ng tama para sa bayan. Senator Aimee, napag-alaman ko, nakilala mo rin si Oñate at alam mo ang aktibidades dahil ito ay mga kaklase nila sa party-party. Okay? So, bakit hindi mo na ito itodo? Total, kinalaban mo na rin naman yung pinsan mo dahil yung pinsan mo si Romualdez dahil somehow, I was so happy nung lumabas ka na kahit pinsan mo ay inilabas mo yung sabuatan nila ni Oñate. Ilabas mo na rin yung ngiwian nilang sabuatan. Diba? Ngayon, si Cathy Binag, hindi na tinanong siya ni Lorraine doon kung nakita ba niya si Tambaluslos na tumitira ng pulburon. Sabi niya, in fairness, hindi. Baka ang tinitira ay mantika. Baka tinutughong niya yung mantika, no?